Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Kamakailan ay pinanukala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagtataas ng 4,000 pisong multa para sa bayolasyong illegal parking. Ito ay upang madisiplina ang mga sasakyang nagdudulot ng sagabal sa mga daanan, gayon din ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Samantala, ang taas multang ito ay tinutulan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gayunpaman, mas lalo namang pinaigting ng MMDA Special Operations Group Strike Force ang operasyon kung saan nitong Biyernes, 3 ng Mayo, inisyuhan ng traffic violation ticket ang mga motorista at impounded vehicle na nahuli sa kahabaan ng Elliptical Road at ilan pang kalapit na lugar sa lungsod ng Quezon. Walang takas sa Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAICT ang motor na dumaan sa EDSA busway. Ang nahuling motor ay mayroong sticker ng House of Representatives para makaiwas sa traffic at dumaan sa bus lane. Namultahan naman ang nasabing rider sa paglabag sa batas trapiko dahil hindi ito otorisado. Sa muling aktibidad na anti-dengue cleanup ng Makati Health Department ay namahagi itong muli ng mga halamang kontra dengue. Kasama ang Department of Environmental Services, Department of Engineering and Public Works, Veterinary Services Office at Public Safety Department ay sinagawa ang paglilinis sa Barangay Olympia at Tejeros. Ito'y alinsunod din sa direktiba ni Makati City Mayor Abby Binay upang maiwasan ang pagdami ng lamok sa lungsod na siyang sanhi ng dengue. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Dinagsa ng mga Bicolano at turista nitong Biyernes, 3 ng Mayo, ang unang araw ng Bicol Loco Festival sa Legazpi, Albay. Tampok sa naging kaganapan ang naggagandahan at naglalakihang mga hot air balloon, kabilang na ang paramotor show. Sa naging kaganapan ay nakisaya rin ang ilang sikat na personalidad tulad ni Sara Geronimo, Bamboo, Eli Buendia at marami pang iba. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na isinagawa ng festival sa pangunguna ng Ako Bicol Party List, katuwang ang Department of Tourism. Inaasahang magsisimula na ngayong taon ang rehabilitasyon ng nasunog na Manila Central Post Office noong nakaraang taon. Ayon kay Postmaster General Luis Carlos, inaasahang matatapos ang detalyadong disenyo ng arkitektura at engineering nito sa buwan ng Hulyo. Gayon din ang pagkumpleto ng kabuuang pagsasaayos sa taong 2026, eksakto sa pagdiriwang ng ika-100 taong anibersaryo ng gusali. Niyanig ng magnitude 5.8 na lindol ang lalawigan ng Leyte nitong Biyernes, alas 6:16 ng gabi. Naitala ito ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS kung saan may lalim itong 10 kilometro. Sentro ng lindol ang Abuyog, Leyte, na naramdaman din ang intensity sa karatig pang mga lugar. Tectonic ang pinagmulan ng lindol at inaasahan ang danyos at aftershocks mula rito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.